Nagliyab ang higanteng Christmas tree sa loob ng isang mall sa Antipolo. Balot na ng usok at kalahati na ng Christmas tree ang nilalamo ng apoy dyan sa videong yan. Ayon sa uploader, nangyari ang sunog pasado 2:00 ng hapon kanina. Sa bandang baba umano ng Christmas tree, unang sumiklab ang apoy. Sa official statement ng mall, sinabi nitong isolated ang sunog na nangyari sa maliit na bahagi ng mall. Dagdag nito, mabilis na apula ang apoy. Agad ding nagsagawa ng safety check ang kanilang emergency response team kasama mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. Hindi rin umano apektado ng sunog ang iba pang bahagi ng mall. Nagpapatuloy ang forensic examination sa underwater drone na nadiskubre sa Masbate. Pero masyado pang maaga para sabihin sa China ito ayon sa National Security Council. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi pa masabi ng National Security Council kung anong bansa ang may-ari ng nakitang underwater drone sa Masbate. Ang kulay dilaw na drone na halos 3 metro ang haba at may markings na HY119 nakita umanong palutang-lutang sa dagat ng mga mangingisda 9 kilometro mula sa bayan ng San Pascual. Nababahala ang National Security Council sa posibleng implikasyon nito sa pambansang seguridad. Isinasa ilalim na sa forensic investigation ng Philippine Navy ang underwater drone para malaman kung sino ang may gawa at kung ano-ano ang kakayahan nito. Mahirap mag-speculate as to the possible motives of this drone, no? Kasi kung lalabas dito na it comes from this certain country at ang ginagawa niya ay illegal, then we can say, no? And make a conclusion. Let's just give our authorities enough time. Sa unang pananaliksik ng PNP, posibleng gamit ng China ang nakuhang drone base sa mga marka nito. Bagamat patuloy ang forensic examination, may basihan ng Philippine Navy na sabing hindi gamit militar ang nakitang drone. Yung kulay is somewhat yellow. Usually pag orange, bright red, yellow, green, ito ay designed na makita sa ere. So this is most likely for scientific research or for fishery. May kakayahan ba yung ganyang bagay para makita yung ating mga seabed, mga formation ng ating karagatan? Yes, may kakayahan na naman ito. And ito naman sinasabi ko is batay lamang sa mga nakikita natin paunang ulat at yung mga pictures. But we have to also factor in yung size na kanyang batteries. Lalo ko ito ay remotely operated. Hindi rin aniya bago ang ganitong senaryo. Pag may balikatan exercise, pag may ginagamit din yung ating treaty ally ng mga similar equipment, may mga reports na napuputol din o nawawala ng control. And then after a few months, makikita natin nasa shoreline na. Kung mga larawan lang ang pagbabasihan, naniniwala si Professor J. Batong Bakal na isa itong glider, isang autonomous underwater vehicle na gamit para kumuha ng data mula sa karagatan at i-transmit pabalik sa isang operator. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa pangunang resulta ng investigasyon ng PNP na posibleng galing China ang nakuhang underwater drone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Umuusad na ang kaso laban sa suspect sa pagpatay sa Pilipinang natagpuang patay at naagna sa Kuwait. Ang kanyang recruitment agency, posibleng masuspindi habang sumasailalim sa investigasyon. Nakatutok si JP Soriano. Umuusad na ang kaso laban sa Kuwaiti na suspect sa pagpatay kay Daphne Nakalaban. Ang OFW na natagpuang naaagna sa bakuran ng suspect at pinaghihinalaang itinago ng 2 buwan. Tinututukan niya ng labor attaché at ng embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Inaasahan natin na lilitisin na ang kasong kriminal, uusigin na ang prime suspect para makamit natin ang hustisya para sa ating nasawing kababayan. October 2024 nang iulat ng huling employer ni Nakalaban na umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngayon, iniimbestigahan na ng DMW kung sinunod ng recruitment agency sa Pilipinas si Daphne ang mekanismo para i-report ang paglipat ng employer at pagtiyak muna kung ligtas ang lilipatan. Sususpindihin natin muna ang recruitment agency habang nagko-conduct tayo ng investigasyon. Kasi kung ang findings ay meron silang pagkakamali o katiwalayan, edi mabuting suspindihin muna bago makapagpadala pa ng iba. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng recruitment agency.
Kung mapatunayang may pagkukulang ang recruitment agency, pwede itong alisin sa listahan ng mga ahensyang pwedeng magpadala ng mga manggagawa papuntang Kuwait. Nagkaroon na rin ng isa pang pre-departure briefing para sa lahat ng papuntang Kuwait na bukod pa ito sa hiwalay na briefing na required sa lahat ng paalis na OFW. Para kilala namin sila, napapayuhan namin sila, alam namin ang contact info nila, at kasalukuyan namin inomonitor sila. Sa mga nakalipas na taon, ilang Pilipino na ang karumal-dumal na pinatay sa Kuwait. Kabilang si Johnny Biranara na natagpuan na lang bilang sunog na labi sa disyerto. Gayon din si Joanna De Mafelis na pinatay at isinilid sa freezer ang katawan. At sina Constancia Lago Dayag at Ginalyn Villavende na kapwa pinatay umano ng kanilang mga employer sa Kuwait. Nauwi pa ang mga yan sa deployment ban para sa mga new hires sa Kuwait. Bagamat binawi na ang total ban, ang bawal na lang sa Kuwait ay ang mga first-time OFW. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang tatakbong konsehal at 5 iba pa dahil sa pag-aalok ng pwesto sa gobyerno. Kapalit ang 8 milyong piso kada posisyon. Ang sabi ng kakandidato, kailangan niya ng pera para sa kampanya. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng hudyat, pumasok na ang mga operatiba ng NBI Cybercrime Division at Special Task Force sa VIP room na ito sa isang hotel sa Maynila. NBI po kami, ma'am, ha? Ma'am, Sama na lang po naman. ito po, nasa Baguio po. Pakibuklat, ma'am, ha? Nasa Baguio po yan. Yan po. Kukunin Pakita lang mo yung namin. work money. Ito po, work money. Arestadong 6 na tao na sangkot umano sa modus na appointment for sale. Lumapit sa NBI si dating Maguindanao Governor Esmael Mangudadatu para isumbong ang alok ng mga suspect na pwesto sa parliament ng BARM kapalit ng 15 milyong piso. Siya yung mag-o-off daw. Oo, today. Pupunta daw kami sa Malacanang at dadalhin yung pera. Oo. Dapat yung... Today daw. Oo. Magaling kasi sabi niya, alam mo, sabi niya pagka na ano tayo, may mga rooms tayo na VIP, isa-isa kayong kausapin. 8 million bawat position, pero dahil dalawa, anak niya at nephew, may discount, 15 million lang. Sinasabi na ang magpapacilitate ng appointment nitong mga ng anak niya at ng nephew ay si First Lady. No? Na when we check with the palace, wala, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace. Ayon sa NBI, lumalabas na may record na ang ilan sa mga naarestong suspect at posibleng may iba pang kinakausap na tao para mabiktima. The agents already also took possession of the mobile gadgets of the individuals, and this will be subjected to forensic examination. Malaki yung magiging tulong ng ating forensics kasi malalaman natin yung history ng kanilang communication, sino yung kausap nila, ano yung transaction nila, at sino yung mga involved. Ang isa sa mga suspect, tatakbong konsehal sa Parañaque City at aminadong gagamitin niya dapat ang pera para sa kanyang kampanya. So I was able to contact a friend in Davao and then my friend connected me to a lady, yung supposed incoming chief minister. Inoffer niya sa amin 6 slots daw kasi pinupuno niya. May commission. Tao lang tayo and I'm running for a position. I need some money. Diba? Kailangan ko siya para to sustain something sa sa pagtakbo. Pero yung mga ganito na nag-o-offer ng position, wag silang maniwala agad at lalo pa nang hihingi ng pera para dun sa position. Na-inquest na ang mga suspect sa reklamong usurpation of authority at syndicated estafa na walang piyansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinukpok ng tubo at bato sa ulo ang isang lalaki nang kakilalang binati niya ng Happy New Year. Kwento ng biktima, nakatambay siya sa tabing kalsada nang batiin ang kabarangay niya sa Suwal, Pangasinan. Pero imbes ibalik ang pagbati, bigla umanong pumulot ng tubo at bato ang sospek at ipinukpok ito sa ulo ng biktima.
Nanakal pa umano ang suspect bago tumakas. Ayon sa pulisya, parehong nakainom ang biktima at ang suspect nang mangyari ang insidente. Hindi malinaw ang dahilan ng pananakit pero kilala umano ang suspect sa kanilang lugar na mahilig maghanap ng gulo kapag nalalasing. Arestado na siya pero tumangging magbigay ng pahayag. Nasamsamang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng marijuana at kush sa isang bahay sa Caloocan City. Arestado ang 2 suspect na ipinadadala umano ang iligal na droga sa mga parokyano sa pamamagitan ng delivery service. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos ang ilang araw na surveillance, sa bahay na ito nagtapos ang buy-bust operation ng Caloocan Police kung saan nadiskubre ang milyong-milyong pisong halaga ng marijuana bricks at kush o high-grade marijuana. Huli sa operasyon ang magkaibigang 27 at 21 anyos. Isa sa kanila nagrerenta sa bahay. Kasama rin sa bahay ang misis ng isang suspect at kanilang 4 na buwang sanggol na anak. No comment po. No comment po. No comment. Kasama sa nasamsamang 34 at 1 kilo ng bricks na marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Meron ding 50 gramo ng kush na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Sakit, syempre. Nakaka-disappoint. Nagsisisi po ba kayo? Ayon sa Caloocan Police, ginawang cover ng mga suspect ang kanilang maliit na negosyong courier service para sa pag-deliver ng mga illegal na droga. Binabagsak sa kanya or doon ini-stock yung mga bricks ng marijuana. Then pag may order, tinatawagan siya ng yung boss niya na ipapadala naman doon to certain person kung sino po ng order. May kalakihan umano ang kanilang operasyon dahil umaabot sa 60 hanggang 100 kilo ng marijuana bricks ang ibinabagsak dito at nire-repack bago ipadala sa mga may order. Based doon sa revelation niya, abot hanggang Mindanao po yung order ng marijuana. Babala ng Caloocan PNP sa riders ng mga courier service, siguraduhin lehitimo ang inyong pinagtatrabahuhan. Kapag may hinalang iligal ang ipinadadala sa kanila, agad daw magsumbong sa pulisya. Dapat po ipaalam po agad sa atin kasi madadamay po sila kung nasa possession po nila yung mga basura na pinadala, kahit na sinabi nila na hindi nila alam yung laman, pero dapat maging cautious sila kung ano po talaga yung pinapadala sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Game changer pagdating sa drug detection ang makabagong teknik na na-develop ng UP Manila. Lahat kasi ng compound na kinonsumo sa loob ng isang buwan, pwede nang ma-detect gamit lang ang buhok. Tara, let's change the game! Sa loob ng 2 taon, halos 50 billion pesos worth of illegal drugs na ang nakumpisa ng mga otoridad sa bansa. Sa users naman, pahirapan ang detection dahil sa mga tinatawag na designer drugs na hindi ganoon kadaling ma-trace at ma-classify sa katawan. Kaya nabuo ang Drugs of Abuse Research Laboratory sa UP Manila. Funded by the Commission on Higher Education, pinuno ang laboratorio ng state-of-the-art technology para masundan ang ever-evolving drugs of abuse at psychoactives. Meron ng mga nadagdag, ayan, ang tawag nila minsan designer drugs, new psychoactive substances, hindi na siya kaya ng usual na equipment. While the gold standard equipment is really good in doing still detection, we need better machines, newer equipment, so that we are able to detect. Ang pinaka-latest sa kanilang arsenal, isang 30 million peso machine na kayang malaman lahat ng inintake na substance ng tao. Gamit lang ang buhok. Pangalan niya, Liquid Chromatography Quadruple Time of Flight Mass Spectrometry. May certain compounds na mas may tendency siya na maiwan sa hair. So, pag naiwan na siya sa hair, ano na yan? Halos forever na yan. So ngayon, pag kumuha kami ng samples, hindi naman kami bubunot lang, no? So, gugupitin. Yung pinaka-dikit sa scalp, yun yung kukuhaning information. So, 1 centimeter per month ang growth. Paano pag nagpakalbo? Kung saan may buhok, pwedeng kuhanan.
Kumpara sa 11 compounds na kayang madetect noon, 1,300 compounds na ang sabay-sabay na madedetect sa ganitong proseso. Mga kapuso, ngayon po kukuhanin na natin yung buhok o hair sample sa ating napakagandang model. Dadaan ito sa cleaning process. Pupulbusin at ilalagay sa extraction. Ito na, yung magiging itsura niya. Yan, liquid form na. Ready na nating ilagay dun sa main machine for data analysis. Ito yung huling proseso ng machine. Ito naman yung magde-detect at mag-identify ng mga compound. Hindi lang siya for illegal substances, but correct, even yung pharmaceuticals na na-take mo, pwede niyang makita. Ang data mula rito, magagamit din sa emergency care, rehabilitation at pati sa forensics. There you have it mga kapuso, a great advancement sa drug detection na makakatulong hindi lang sa mabilis na detection kundi sa pag-treat nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Ngayong weekend na ilalabas ang kumpletong listahan ng mga kandidato bago ang pag-iimprenta ng mga balota sa Lunes. Hindi ilalagay sa balota ang mga disqualified na umapila hanggang walang TRO ang korte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinulong ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga opisyal at empleyado ng COMELEC bilang bahagi ng paghahanda sa eleksyon. Lalo't simula sa Lunes, mag-iimprenta na sila ng mga balota. Kung ano yung timelines natin, exactly dapat masunod lahat ng yan. So ito ay pag-wake up call na rin. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang ay simula na ang ating pong eleksyon. And therefore, kinakailangan extra and double efforts ang ibigay ng lahat. Kaya kahit weekend, bukas ay may special unbank ang mga COMELEC Commissioner para resolbahin ang natitira pang disqualification cases. Ngayong weekend din ilalabas ang kumpleto listahan ng mga kandidato sa national at local elections. Ang mga kandidatong inapila pa ang kanilang pagkakadisqualify sa Korte Suprema, hindi muna malalagay sa balota ang pangalan. Sabi ng COMELEC, kailangan makakuha muna ang mga ito ng temporary restraining order mula sa korte. Sumulat din daw sila sa Korte Suprema para ipagbigay alam na mag-iimprenta na sila ng balota sa Lunes. Hanggat wala po kami nakukuha na temporary restraining order o pagpapahinto sa amin sa Korte Suprema, we will have to proceed with the printing of the ballots. Napakanipis na po ng panahon namin. We only have 77 days to print the ballots. Bago mag-January 6, ilalabas daw ng COMELEC ang tinatawag na ballot face o itsura ng gagamitin nating balota. 2 ruler o 24 inches daw ang haba nito. Ngayon po kumpleto na, pati po yung listahan ng mga kandidato natin ay na-finalize na po namin. Bagamat, mayroon pa ilan-ilan na kung saan may lumalabas kasing desisyon tayo na pinapatanggal natin yung mga pangalan ng mga ilang kandidato dahil sila ay disqualified o canceled ang kanilang candidacies. Inilahad din ni Garcia na magkakaroon ng registration para sa local absentee voting na mas palalawakin pa ng COMELEC. Ang absentee voter ay yung mga taong naka-duty tuwing eleksyon kaya pinapayagan sila makaboto ng mas maaga, gaya ng mga sundalo, pulis at media. Gusto po natin to expand. Ibig sabihin, mas madaming mga empleyado ng pamahalaan ang dapat nakakapag-avail ng local absentee voting, lalo na po sa health sector. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Jisoo of Blackpink is officially 30 years old today. Last December lang nag-post si Jisoo ng kanyang very cutesy pics in theme for the holidays. Getting ready na rin ang Blackpink for their comeback and world tour this year. Attention K-drama fans! This 2025, iba't ibang K-dramas ang mapapanood natin sa GMA Heart of Asia. Isa na dyan ang hit 2024 K-drama na Lovely Runner. Di man angel-like ang kanyang character sa Asawa ng Asawa Ko, kapaliktaran naman ang photoshoot ni Lizelle Lopez na ibinahagi niya on Instagram as she sizzles in her angelic costume. Mga kapuso, walang bagyo o anumang sama ng panahon na nakikita ngayong weekend pero uulanin pa rin ang ilang lugar.
Dahil pa rin yan sa shear line, amihan at thunderstorms. Inaasahan din ang surge ng northeast monsoon o paglakas ng hanging amihan sa mga susunod na araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan pa rin sa Northern Luzon bukas, gayon din sa Mimaropa, Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitinding bugos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide sa Cagayan, Isabela at Cordillera, gaya ng naranasan sa Kiangan, Ifugao kagabi. Humambalang sa daan ang malalaking bato at ilang puno. Bakas pa rin ang pagguho hanggang kaninang umaga, pero tuloy-tuloy naman ang clearing operations. May bahagi na rin ng kalsada na nadaraanan ng mga motorista. Pagsapit ng linggo, bahagyang mababawasan ang malawakang pag-ulan sa Northern Luzon. May malalakas na ulan pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila naman, base sa 3-day forecast ng Pag-asa, magiging maaliwalas ang pangkalahatang panahon maliban lamang sa tsansa ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Samantala, abiso sa mga mangisda o yung biyaherong patawid ng dagat magiging maalon at delikadong maglayag sa mga baybayin ng Northern Luzon.